Tapos na ang duty ni Brent sa ospital, dumating na nga ang karelyebo niya, kaya pwede na siyang umuwi. Kaya lang ihing-ihi na nga siya, kaya imbes na pumasok sa loob, ay mas pinili na nga lamang niyang pumunta sa likurang bahagi ng ospital. Nakaharap ngayon si Brent sa pader pero maya-maya lang, napakunot ang noo niya nang makarinig nga siya ng iyakan ng sanggol sa damuhang bahagi ng building. Ano yun? May nagmumulto na ba sa lugar na to? Hindi matatakotin si Brent. Pero sa pagkakataong ito, bigla na nga lamang nagtayuan ng lahat ng balahibo niya sa katawan. Ang tagal na nga niyang naka-duty sa ospital, pero ngayon lamang siya makarinig ng nagiiyakang sanggol sa gabi. Pero buong tapang nga niyang tinignan. At totoo pala ang narinig niya. Unang tingin pa lang niya sa triplets, alam na nga niya kaagad kung kanino may kahawigang mga to. Yumuko si Brent. Hinaplos-haplos niya ang dibdib ng sanggol para patigilin nga niya sa pag-iyak ang mga to. Nag-iisip ng paraan si Brent kung paano niya dalhin ang triplets paalis. Maya-maya lang, hinubad niya ang suot niyang itim na jacket, sabay tali nga sa kanyang leeg. Pinagkasya niya ang sanggol para hindi makita ng mga tao. Pagdating niya sa bahay, ay napanganga na nga lamang ang inanak niyang si Anya dahil nagdala lang naman siya ng 3 sanggol na magkakamuka. Saan po galing yan, Ninong? Ang cute naman po nilang tignan. Tanong nga ni Anya. Si Anya ay anak nga ng kaibigan niyang namatay sa sakit dahil wala ng ina. Ang bata at kinupkop na nga niya ito at pinag-aral. Wala na rin naman siyang pamilya kaya silang dalawa na nga lamang ang magkasama. 9 na taong gulang na nga si Anya, kaya maasahan na nga niya talaga sa mga gawaing bahay. Hindi naman niya ito inuutusan, nagkusa lang ito para makatulong daw sa kanya. Huwag kang maingay, Anya. Napulot ko sila sa likod ng ospital. Dahan-dahan niyang ibinaba sa maliit na katre ang mga triplets. Namumula na nga ang mga to sa pagiyak. Sumasakit yata ang tiyan dahil sa lamig ng panahon. Wala siyang ideya kung ilang oras na nga silang itinapon doon sa madilim na likod ng ospital. Po? Itinapon po ba sila? Gulat na tanong pa nga ni Anya. Napaupo si Brent sabay hinga nga ng malalim. Siguro, hindi ko alam. Kaya sana kung sakaling may magtanong na kapitbahay sabihin mo lang na anak ng kaibigan ko iniwan sa akin, ha? Tumangutang si Anya. Sige po. Maya-maya lang ay iniwan na nga niyang triplets kay Anya para bumili ng mga gamit ng mga pangbata sa pharmacy. Matapos makumpleto ang lahat ng pangangailangan ng kambal, umuwi na nga si Brent. Naabutan pa nga niyang nagiiyakan ng mga sanggol at hindi matapatan ni Anya ang mga to. Ilalaro nga muna nang hinaanak ang triplets dahil pupunta nga siya sa pharmacy para bumili ng gatas nila. Ngayon lang niya napansin na lalaki ang sanggol. Maraming tanong sa isip niya ang pumapasok. Parang gusto na nga niyang hilahin ng gabi para maging umaga na. Makalipas ang 1 oras nang makumpleto na nga ni Brent ang gamit ng mga bata kaya umuwi na nga siya sa bahay nila. Pagdating niya, sabay na nagsiiyakan ng triplets. Pinagpawisan tuloy si Anya at hindi malaman ang gagawin para mapatahan nga ang mga sanggol. Nagugutom yata sila. Kailangan ng timplahan ng gatas. Tumango si Anya. Ako na pong bahalang magtimpla para sa kanila, Ninong. Sagot ni Anya. Salamat, anak. Ngumiti si Anya at pumasok na nga sa kusina. Naiwan si Brent na nakatunghay nga sa 3 sanggol. Nag-iisip siya kung paano bihisan ng mga to gayong nakakatakot kargahin o hawakan pero wala siyang choice kundi ang gawin ng bagay para sa triplets. Dahil kanina pa nga naiinitan ng mga to. Hindi siya sanay mag-alaga ng sanggol dahil malaki na nga si Anya nang mapunta sa kanya. Makalipas ang 1 oras ay nakahinga ng maluwag si Brent nang mabihisan niya ng maayos ang triplets tapos na nga ring dumede ang mga to at ngayon payapa nang natutulog. Nang matiyak na malalim na nga ang tulog ng triplets, iniwan na nga niya muli ang mga to. Kay Anya saka siya nagtungo sa kusina para magluto ng pagkain. Samantalang si Micaela nga ay nasa loob pa ng opisina niya sa ospital.
Napahilot siya sa kanyang sentido. Habang hinihintay, ang inutusan nga niya na ipaampon ang niluwal niyang sanggol na triplets. Labag man sa loob niya, ay kailangan nga niya itong gawin, alang-alang sa iniingatan niyang pangalan ng kanilang pamilya. Okay lang sana pero ang masaklap ay may asawa at kasal na nga sa iba ang karelasyon niya. Mas lalong malalagay sa kahihiyan kung malalaman ng lahat, kamumuhian siya ng pamilya niya, lalo na ng kanyang mga magulang. Kilala pa naman siya na isang matalino na businesswoman, isang edukada at gumraduate pa nga ng cum laude nung kolehiyala siya. Tapos, malalaman lang nila na disgrasyada siya. Natatakot nga siyang itakwil ng mga to. Kaya minabuti na nga lamang niyang ipaampon na nga lamang ang kanyang mga anak upang magkaroon din ng mga to ng maayos na buhay. Maya-maya lang ibumukas nga ang pinto at pumasok ang utility staff na inutusan niya. Ramdam niya ang kaba sa itsura ng mga to, lalo na nga siya. Hindi niya alam kung ano ang magiging outcome ng mga naging desisyon niya. Ito na ang bayad mo. Sana hindi na makalabas ang bagay na to. Bayad kita. Mananagot ka kung sakaling malalaman ng iba. Tila nagbabanta pa nga na saad ni Micaela. Huminga ng malalim ang lalaki. Opo ma'am. Sagot naman ni Densyo. Lumabas ka na. Agad na dinampot nga ni Densyo ang sobre na nakapatong nga sa ibabaw ng kanyang mesa at nagmamadaling lumabas ng pinto. Pag-alis ng lalaki, napasandig nga si Micaela sa kinuupuan niya. Nakapag-usap na nga sila. Nang nakarelasyon niya, nagaway sila dahil niloko nga siya nito. Ni hindi kaagad nito sinabi sa kanyang totoo. At the end of the day, ay nagkamali siya kasi naman hindi muna nga niya inalam ang tunay na pagkatao nito bago niya pinatulan. Pinili ang tunay na asawa at inabanto na siya. Hanggang maaari nga, hindi ito pwedeng malaman ng pamilya niya dahil baka kaladkarin nga siya palabas ng kanilang bahay at alisan nga siya ng karapatan sa lahat ng mamanahin niya. Sa mga sumunod na araw, walang sinayang na panahon si Brent. Maaga siyang pumasok sa trabaho. Inabangan niya sa labas ng ospital ang pagdating ni Miss Micaela Paterno, ang hospital director. Nang makita nga niya itong bumaba ng kotse, hinayaan muna niya itong makapasok sa loob ng ospital bago siya sumunod. Excuse me ma'am, pwede ba kitang makausap? Kumunot noo nga ang babae nang lingunin nga siya nito. Sure. Tinitignan ito ng maigi ni Brent. Kamukhang kamukha talaga ng babae ang triplets. Salamat po. Magalang na saad na nga lamang ni Brent, kahit sobrang nagtataka na siya. Sobrang formal ng reaksyon ni Miss Paterno. Dito na tayo sa opisina mag-usap. Agad na sumunod si Brent. Naupo na nga siya kahit hindi pa nga siya inayan umupo. Pansin niyang may halong pagtataka ang tingin ng babae sa kanya. Alam kong namumukhaan mo ako, ma'am. Sa tagal ko ba naman na nagtrabaho rito? Pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng pagkakataon na makatrabaho ka at makaharap. Nagpang-abot ang kilay ni Miss Paterno. Tama ka. Tumikhim nga si Brent. Nandito ako para sabihin sa'yo. Nakita ko ang mga anak mo sa likod ng ospital. Nung nakaraang gabi. Napakunot noo si Micaela. Excuse me? Wala akong mga anak. Pagtanggi nga niya. Natawa na nga lamang si Brent. Okay, kung wala kang mga anak, sino pa ba dito ang may kamukha mo na pwedeng maging ina ng triplets na sanggol na yon, ha? Sige, alis na ako. Pero mapipilitan akong ipagkalat sa mga nanditong nakita ko. Mga alis na nga sana si Brent nang pigilan siya ng babae. Sandali. Maupo ka na muna. Okay, fine. Mga anak ko nga sila pero hindi ko sila itinapon. May inutusan ako na ipaampon sila pero hindi ko alam kung bakit napunta sa likod ng ospital. At ang sabi ko pa nga, ipaampon sila sa mga kaya silang mahalin at kaya silang panindigan. Huminga ng malalim si Brent. Aamin ka rin pala. Pinapatagal mo pa. Tinignan nga siya ng babae. May sinulat nga ito sa tseke at inabot nga sa kanya. 10 milyon para sa pananahimik mo. Natigilan si Brent.
Hindi na kailangan. Itago mo na lang yan. Are you sure? O baka naman kulang pa to. Name your price. Umiling lamang si Brent. Hindi ko kailangan ng pera, ma'am. Hindi ko tatanggapin yan. Nagkibit-balikat na nga lamang ang babae. Okay, kung ayaw mo, bigyan mo na lang ako ng phone number mo. Isinulat nga ni Brent ang numero niya sa blankong papel na binigay nga ng babae sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na nga siya, nalalabas na. Habang si Micaela naman ay nanggagalaiti nga sa inis kay Densyo. Palpak ang inutos niya rito, kaya agad nga niyang pinatawag ang lalaki para masabunan nga ito ng sermon. Pagpasok pa lang ng lalaki, ay masamang-masama na nga ang tingin niya rito. Kung nakakamatay pa nga ang titig ay baka kanina pa nga ito nakabulagta. Bakit po, ma'am? Tanong nga ni Densyo. Napahilamos na nga lamang si Micaela. Alam mo, Densyo? Palpak ang trabaho mo. Sabi ko sa'yo, ipampun mo ang mga bata. At siguraduhin mo na nasa magandang pangangalaga sila. Pero bakit nasa likod ng ospital mo nilagay, ha? Nako naman, paano sila doon? Parang gusto ko tang tirisin ngayon. Po, paano nangyari yun? Nahanapan ko po sila ng maayos na pagpapaampunan. Sagot naman ni Densyo. Napahilot na nga lamang sa sentido si Micaela. Hindi niya alam kung sinong paniniwalaan niya sa dalawa. Pero ramdam naman niyang nagsasabi ng totoo ang gwardya. Umalis ka na rito, Densyo. Itikom mo yung bibig mo. Kung hindi, ay akong magpapatahimik sa'yo. Makakaasa po kayo, ma'am, na hindi po makakarating sa ibang napag-usapan natin. Sabi na nga lamang ni Densyo. Pagkalis nga ni Densyo ay mas lalong kinabahan si Micaela. Mas delikado na makarating nga sa magulang niya kung may isa o dalawa ang nakakaalam ng kanyang sekreto. Sa kabilang banda naman umuwi na nga ng bahay niya si Brent dahil namimiss niya ang triplets. Sumalubong naman sa kanya si Anya at Nagmano. Kamusta sila? Tanong nga ni Brent. Ngumiti ang bata. Okay lang po sila, Ninong. Ang dami po nilang naubos na gatas ngayon. Kaunti na lang pong natira, kailangan na rin pong bumili ng bago. Sagot naman ni Anya. Inakbayan niya si Anya at sabay nga silang pumasok sa loob ng bahay. Bibili tayo bukas. Salamat dahil mabait at saka maalaga kang ate sa kanila. May binili akong bagong sapatos para sa'yo. Saad pa nga ni Brent. Napatalon sa tuwa si Anya nang ibigay niya rito ang 2 box ng sapatos. Maraming salamat po, Ninong. Ang dami mo naman pong nabili para sa akin. Ang bait mo po. Kung saan man po naroroon si tatay ngayon, tuwang-tuwa po siya. At sana po nasa mabuting kamay po ako. Emosyonal pa nga nasabi ni Anya. Niyakap ni Brent ang inaanak. Walang anuman. Nangako ko sa tatay mo na hindi kita pababayaan kaya lahat ng kaginawaan sa buhay, ibibigay ko sa'yo. Ngumiti ng sobrang tamis si Anya. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay sinilip ni Brent ang triplets sa loob ng kwarto. Napangiti siya nang makitang nilagyan nga ni Anya ng kulambo ang mga sanggol kahit nakaandar nga ang ceiling fan. Ipinaghanda na nga rin siya nang makakain ng kanyang inaanak at mas mabuti na dahil kanina pa nga siya nagugutom. Habang kumakain nga si Brent, ay narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Tinignan niya ang tumawag nga at napakunot ang noon ng mapansin na unknown number ito. Agad niyang sinagot dahil baka ang agency nila o di kaya kasamahan niya sa trabaho. Hi Brent, nakuha ko ang pangalan mo doon sa ospital. Nasaan ka? Pwede ba tayong magkita? May gusto lang akong kumpirmahin sa'yo. Kahit huwag nang magpakilalang babae, familiar pa nga sa kanya ang boses nito. Nasa bahay ako, ma'am. Can I come over? Sunduin mo na lang ako sa labas. Text mo lang ang address. Bumuntong hindi nga si Brent. Nahihiya siya dahil pupunta nga rito ang babae tapos hindi maganda ang bahay niya. Pero wala siyang magagawa kasi kung hindi siya papayag ay magpupumilit ito. Sige po, saad na nga lamang ni Brent. Pagkababa ng tawag ay minadali nga ni Brent ang pagkain para pagdating ni Miss Paterno
ay maayos naman ang kanyang mapupuntahan. Pinasa niya ang address niya rito para makabiyahe na nga dahil gabi na. Sinong pupunta rito, Ninong? Nagtatakang tanong naman ni Anya. Ngumiti si Brent. Ang mama ng triplets. Matulog ka na. May pasok ka pa kinabukasan. Nagtataka man pero sumagot na nga lamang si Anya. Sige po, Ninong. Sinadya niya na sa hapon na nga siya papasok ng ospital para mabantayan ni Anya ang triplets at makauwi pa rin siya kinagabihan. Nang mag-text si Micaela na nasa labas na nga ito, ay nagmamadaling naglakad si Brent. Natigilan siya na makita niyang nakasuot lang ng khaki shorts ang babae tapos kulay pink na t-shirt at pinaresan pa nga ng manipis na tsinelas. Kahit simple lang ang suot nito ngayon, napakalakas ng dating. Dati pa nga niya napapansin ang kagandahan nito, pero isinawalang bahala na nga lamang niya dahil alam naman niyang hindi siya nababagay rito. Good evening. Ang layo pala nitong bahay mo ha. Parang tumigil ang mundo ni Brent. Nangitian siya ng babae. Naghugis puso nga ang mga mata niya nang magkatitigan nga sila ni Micaela. Magandang gabi din. Ako nang magdadala niyan. Ang bitbit nga nito ang ibig sabihin niya. Nakuryente nga siya bigla nang magkadikit nga ang kanilang mga kamay nang kunin niya rito ang dala niya. Nakita pa nga niyang may malaking gatas para sa triplets tapos diaper at iba pang mga gamit. Ang tahimik pala dito sa inyo, no? Pagbasa nga ni Micaela sa katahimikan. Napangiti si Brent. Dahil sobrang inosente ng itsura ngayon ni Micaela, habang tumitingin nga sa buong paligid, kaibahan nga ang ekspresyon ng mukha nito kung nasa ospital ito. Sobrang strikta ang aura. Ngayon lang ito dahil tulog na ang ibang kapitbahay. Malalim na rin kasi ang gabi. Ganun ba? Can I see the triplets? Nginitian niya ang babae. Sige, pasok tayo sa loob ng bahay. Inakay niya si Micaela papasok na sa loob at dinala niya ito sa kwarto ng triplets. Ibinaba niya sa sahig ang dalanga niya at inayos niya ang pagkakalagay. Titig na titig si Micaela sa tatlong sanggol na mahimbing na natutulog. Mga anak ko nga sila. Napailing si Brent. Nang mag-crack nga ang boses ni Micaela, alam niyang pinipigilan lang nito ang emosyon. Sino ba naman ang hindi? Kahit nga siya ay hindi kaano-ano ang triplets, parang hinaplos ng mga to ang puso niya. Pwede mo silang lapitan. Saad na nga lamang ni Brent. Itinaas ni Brent ang kulambo at agad na nilapitan nga si Micaela. Pati na rin ang triplets. Sabay halik nga sa noon ng mga to, isa-isa. Alam niyang tumulo ang luha ng babae dahil nagpupunas nga ito ng mata. Salamat. Tumango naman si Brent at ngumiti. Maya-maya lang ay binaba na nga niya ulit ang kulambo sabay aya nga kay Micaela sa maliit na balkonahin niya. Kumain ka na ba? Tanong nga ni Brent. Oo. Napansin niya na komportable naman ang babae na nakaupo sa balkonahe. Pero kahit ngumingiti nga ito at nababanaag pa rin ang lungkot sa mga mata. Susunduin ka ba ngayon? Tanong nga ni Brent. Ngumiti ng mapait si Micaela. Hindi. Maghahanap na lang ako ng masasakyan dyan sa labas. Hindi nga nila alam na umalis ako. Ito ang problema sa may mga pera. Parang kinulang nga sa kaligayahan ng mga to. Maghahanap tayo. Malalim na kasi ang gabi kaya natutulog na ngayon ang mga namamasada. Tumingin sa kanya si Micaela. Salamat at pasensya ka na kung nadamay ka pa sa problema ko. Okay lang. Natutuwa naman ako sa kanila eh. Kahit na kailan hindi nagiging problema sa akin ang pagkakaroon ng mga anak. Ngumiti ng mapait si Micaela. Maya-maya lang napansin nga niyang sumisinghot-singhot pa nga ang babae at panay-punas pa nga ito ng pisngi. Hindi naman talaga ako masamang ina. Biktima lang din ako ng maling pag-ibig. Nabuntis ako ng karelasyon ko na may asawa pala. Bigla ako nawala ng gana. Kaya napagdesisyonan ko ipaampun sila bago pa malaman ng pamilya ko. Sobrang sakit kasi sa kabila ng pagiging mabuti ko, nagawa pa akong lokohin ng taong minamahal ko. Napahinga na nga lamang ng malalim si Brent.
Agad nga siyang lumapit sa babae, sabay punas nga ng luha nito at hindi niya alam kung bakit automatiko nga niyang ginawa yun. Tila gusto nga niyang protektahan ng babae na parang malakas nga kapag nasa opisina pero ngayon nakikita nga niya ang weakness at vulnerability nito. Pagsubok lang ang lahat ng nangyari sa buhay mo. Nasisira sa buhay ko pagdating sa panahon. Hindi nakagalaw si Brent nang yakapin siya ng mahigpit ni Micaela. Niyakap din niya ang babae, sabay haplos nga sa likod nito para pakalmahin. Nakaramdam ng awa si Brent. Pagkatapos niyang marinig ang kwento ni Micaela, inipit nga niya sa tenga ang buhok nito sabay ngiti ng matamis. Sabay sabing, "Pangako, ako nang munang bahalang mag-aalaga sa mga anak mo. Pwede mo silang puntahan kung kailan handa ka na." Ngumiti ng pilit si Micaela. Namumula ng angilong ito sa kakaiyak. Hindi naman talaga niya ginusto ito. Nawalan lamang siya ng choice nang dahil sa sitwasyon niya. Paano niya bubuhayin ang mga anak niya nang matino kung hindi pa siya handa? Paano niya mabibigyan ng pagmamahal na deserve nila? Pero natutuwa nga siya na napunta nga ang triplets sa taong may mabuting puso. Maraming salamat. Walang anuman, saad naman ni Brent. Tumango si Brent sabay hawak nga sa braso ng babae. Makalipas ang ilang minuto nilang pag-uusap ay sinilip muna ni Micaela ang anak bago nagpaalam na uuwi na. Ngayon ay magkasabay na nga silang dalawa na lumabas sa bahay. "May anak ka na pala?" Nakita kasi ni Micaela si Anya na nakahiga sa tabi ng triplets. "Wala, binata talaga ako. Inaanak ko yun. Anak ng kaibigan ko na namatay kaya ako na munang bumubuhay." Ginitian siya ni Micaela. "Ang bait mo naman talaga. Hanga ako sa'yo." Ngumiti lang si Brent. Parang may kaunti nga siyang kilig na nararamdaman sa sinabi ni Micaela. Maya-maya lang inabutan nga siya ng pera ng babae para daw sa gatas ng triplets at iba pang pangangailangan ng mga to. Hindi sana niya tatanggapin pero ipinilit nga ng babae at sinabi pa nga na anytime na may kailangan nga sila, sabihan lamang ito at magpapadala nga rin siya ng sustento buwan-buwan. At sisilip din siya paminsan-minsan. Isinama nga niya ang babae para puntahan ang kapitbahay niyang may motorsiklo para ipahatid nga ito. Pagkaalis si Micaela ay pumasok na nga sa loob ng bahay niya si Brent at humiga sa tabi ng cute na triplets. Samantalang si Micaela naman lumilipad nga ang isip kung saan naroroon ang mga anak. Destiny is not selfish. Dahil kahit anong kagustuhan niyang mapalayo sa kanyang triplets, ay pilit itong bumabalik sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya mapapasalamatan si Brent pero sobrang panatag nga niya na hindi nga nito ilalabas ang kanyang sikreto. The way he talks and smile, alam nga niyang mabuti nga itong tao at likas na talaga itong matulungin dahil nasa pangangalaga nga nito ang anak ng kaibigan na namayapa na. Nang malapit na nga siya sa kanila, napahinto siya sa madilim na bahagi ng daan para hindi siya makita ng CCTV along the house. Binayaran niya ang binata ng malaki dahil malayo nga ang biyahe nila. Ngumiti naman ito at nagpaalam na. Parang lalabas nga ang puso ni Micaela. Nang pagpasok nga niya ng front door, nagsalita ang kanyang mommy na nasa hagdan na katayo. "Where have you been, Micaela?" Medyo masungit nga na tanong ni Mrs. Paterno. Ito nga ang kinakatakot ni Micaela na makagasnan ng magiging anak niya. Ang isang pamilya na hindi nga tahimik. Ngumiti si Micaela. Hindi niya pinapahalataan na kabado siya. Ever since ganito na talaga ang ina. Sobrang stiff na parang walang pagmamahal sa anak. Siya palaging napapansin dahil nag-iisa siyang anak. Buti sana kung may kapatid siya para doon naman mabaling ang atensyon ng mga to pero wala. Mommy sa labas lang. Nagpapahangin tsaka nagmumuni-muni. Hindi pa kasi ako inaantok eh. Napahinga ng malalim si Micaela. Nang pailalim nga siya kung titigan ng ina. Talaga?
All I thought ay sapat na ang bakasyon mo ng isang taon para maging energetic ka na pagbalik sa trabaho. Nakahunot ang noon na sambit pa nga ni Mrs. Paterno. Napakagatlabi na nga lamang si Micaela. Hindi naman ako pagod, Mommy. Hindi pa talaga ako inaantok. Okay, pumasok ka na sa kwarto mo at matulog. Sabi na nga lamang ni Mrs. Paterno. Tumango si Micaela. Nakahinga siya ng maluwag nang bumalik nga sa pag-akyat ng hagdan ang mommy niya. Nakagat nga niya ang kanyang daliri nang maalala ang isang taon niyang bakasyon. Pero ang totoo pumunta nga siya sa ibang lugar para manganak. Walang kaalam-alam ang magulang niya na nabuntis siya dahil hindi pa naman niya ipinaalam sa mga to na may karelasyon siya. Mabuti na lang pala hindi niya naisip na ipakilala dahil bago pa lang naman sila. Pero nabuntis na nga siya. Ang galing nga kasi hindi niya natunugan na meron pala itong asawa. Saka na nga umangal at umamin nang susurpresahin na nga sana niya ito na magkakaroon nga sila ng anak. Huminga naman ng malalim si Micaela na tumayo sabay dahan-dahan ng makyat ng hagdan. Pagod na pagod nga ang kanyang pakaramdam dahil sa mga nangyari sa buhay niya. Padapa nga siyang humiga sa ibabaw ng kama at ipinikit ang mga mata. Kinabukasan na 6 nga, nang umaga nakaligo na nga si Micaela, nag-text siya kay Brent at kinumusta nga ang mga bata. Pagkatapos niyang makausap ang lalaki kagabi ay parang nabuksan nga ang isip niya. Nagawa nga nitong alagaan ng mga batang hindi nito kadugo. Siya pa kaya na dugot laman niya ang mga iyon? Hindi nakapag-reply nga si Brent. Siguro naging busy nga ito sa pag-aalaga sa mga anak niya. Pagkatapos magbihis si Micaela, bumaba nga siya at dumiretso sa kusina. Napatikim nga siya ng madatna ng magulang niya na tuhimik nga na kumakain. Natuon nga ang paningin ng daddy niya. Titig na titig ito na parang lumampas sa kaluluwa niya. Good morning! Bati nga ni Micaela. Humila nga ng upuan niya si Micaela at dahan-dahang umupo. Umalis ka ba kagabi? Seryosang tanong nga ni Mr. Paterno. Napangiwi nga sa isip niya si Micaela. Kung aalis siya ng gabi, ano namang meron? Wala naman siyang asawa kaya pwede naman siyang gumala. Nope, tumambay lang po ako sa labas ng bahay. Nakikita niyo naman po siguro ako na sa CCTV, diba? You can view it. Tinitigan nga siya ng daddy niya. Ito ang pamilya na hindi nga niya gugustuhin na magkaroon. Lahat ng galaw niya ay binabantayan. At ayaw din niyang mamulat ang mga anak niya sa ganitong sitwasyon at pamilya. Okay, if you want to date someone ay pwede kang magsabi sa amin. We can give you a nice man. Yun bang perfect partner? Biglang saad nga ni Mr. Paterno. Walang perpektong tao, daddy. Kahit nga ikaw hindi perpekto eh. Napakagatlabi na nga lamang si Micaela dahil mas nanalo ang intrusive thoughts niya kapag naiinis nga siya. Mabuti na lang talaga yung tinapiko ng daddy niya. Parents know best. Kaya sumunod ka na lang. Saad nga ni Mr. Paterno. Hindi na umimik pa si Micaela. Kumain na nga lamang siya ng mabilisan. Nang matapos ay dali-dali nga siyang lumabas ng kusina. Kapag pangingialam ang topic ng mga ito ay parang hindi nga siya nabubusog. Pagdating sa ospital ay napakunot ang noon ni Micaela dahil hindi niya nakita sa post nito si Brent. Tinignan niya ang cellphone niya. May mensahe pala ang lalaki na mamayang hapon pa nga ang duty nito. Napangiwi si Micaela dahil bigla-bigla na nga lamang silang naging close ni Brent. Naramdaman na nga lamang niyang sobrang komportable na nga niya dito. Hindi naman siya ganito dati. Na-feel nga niya kasi na sobrang genuine nga ng puso ni Brent kaya ganun. Maya-maya lang nakasalubong nga niya sa pasilyo ng ospital sa Densyo. Nagkatinginan lang silang dalawa, na tense siya, kaya nginitian nga niya ito. Iba talaga ang feeling kapag may tinatagong mabigat na sekreto. May naghihintay po sa iyo sa loob ng opisina, ma'am. Sabi nga ni Densyo. Napakunot ang noon ni Micaela. Sino naman ang pupunta rito nang sobrang aga? Pagtulak nga niya ng pinto, hindi kaagad nakapasok sa gulat niya nang makita nga kung sinong nakaupo sa couch. I keep on contacting you.
Nagiba ka na pala ng number. Kalmadong tanong pa nga ni Ron. Sumeryosong mukha ni Micaela. Kanina magaan ngayon, mabigat na. Pagkatapos nga siyang lokohin at saktan, ay magpapakita ito sa kanya ngayon? Para ano? Wala na itong puwang pa sa puso niya. Napakunot na nga lamang si Micaela at umirap pa. Don't act as if okay tayo, okay? Ano kayong masasabi ng wife mo na nagpunta ka pa rito? Sa space ng ibang babae. Ang kapal naman ng pagmumukha mo. Huminga ng malalim si Ron. I'm sorry, okay? Sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Sorry kung hindi ko kaagad nasabi sa'yo ang totoo. Believe me or not, minahal kita ng totoo. Saad naman ni Ron. That's bullshit! Itigil mo na yung kagagohan mo, okay? Hindi dual sim ang puso mo. Ulol ka. Natameme na nga lamang si Ron sa sigaw ni Micaela. Pero kumalma nga siya nang ma-realize na nasa ospital pala siya at for sure may makakarinig nga sa kanya. Tumitig sa kanya si Ron na may lungkot ang mga mata. Alam kong ang laki ng kasalanan ko sa asawa ko. Pati na rin sa'yo. Sinaktan ko ang mga damdamin niyo pero naisip ko na kahit ganun pa man, hindi ko dapat tatalikuran ang aking mga anak. Saad nga ni Ron. Natawa na nga lamang si Micaela. Wala na sa akin ang mga bata. Pinaampon ko na. Kaya wag mo silang hanapin pa sa akin dahil inabandon na mo na sila. Wala nang magagawa ang second thoughts mo, okay? Huli na ang lahat. Kung totoong ama ka, ay umpisa pa lang dapat tinanggap mo na sila. Saad nga ni Micaela. Ang totoong dahilan nga nito kung bakit sinabi nito na pinaampon niya ang mga bata. Natatakot nga siya bigla. Nabigla na nga lamang kunin ng lalaking mga bata kapag nalaman niya na nasa kanya ito o kaya nalaman ng lalaki kung kanino niya pinaampon ng mga bata. Dito niya naramdaman ang kahalagahan ng mga bata. Umigting ang panga ni Ron. Ang sama ng tingin nito sa kanya. Tumayo ito sabay lapit nga sana sa kanya. Pero tinutukan nga niya ito ng gunting. Saan mo dinala ang mga anak ko? Galit na tanong nga ni Ron. Mahina pero may diin ang bawat katagang binibigkas nito. Sumeryoso na nga rin ang facial expression ni Mika. Hindi nga siya magpapatalo sa lalaking to. Teka, bakit ko naman sasabihin sa'yo? Ngayon na ay aangkinin mo sila na parang mga totoo mong anak? Dahil na-realize mo ang mga mali mo? Nasaan ka nung mga panahong nagbubuntis ako? Sinamahan mo ba ako? Hindi, di ba? Kaya wala kang karapatan na hanapin sila sa akin dahil ang laki ng kasalanan ko sa pamilya ko dahil sa'yo. At malaki din ang kasalanan mo sa akin. Tumayo nga si Ron. Huwag mo akong subukan. Huwag mo akong galitan, Mika. Dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Magkabistuhan at lahat at wala akong pakialam basta makuha ko lang ang mga bata. My wife already knew my mistakes. Humingi na ako ng tawad sa kanya. Kaya kukunin ko ng mga bata sa'yo. Hayaan mo na ako mag-alaga sa kanila. Dahil may image ka naman na inaalagaan sa harap ng pamilya mo, diba? Sabi pa nga ni Ron. Tumawa nga ng sarcastic si Micaela. Mas lalong nainis ang lalaki sa kanya. Bakit hindi mo gawin ng magkasubukan tayo? Sa tingin mo ba? Natatakot ako sa'yo? Abogado ka, Ron. Alam mo kung ano ang batas? Kahit tumambling ka pa dyan at hindi mapupunta sa'yo ang triplets. Kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang, hayaan mo na sila kung saan sila naroroon ngayon. Bayad mo na lang yun sa panloloko mo sa akin. Hindi ako papayag. Sinagad mo ang pasensya ko sa'yo. Kaya hintayin mo na lang kung anong mangyayari sa susunod na mga araw. Pagbabantang sagot pa nga ni Ron. Napahinga na nga lamang ng malalim si Mika. Ang relax lang niya ngayon pero ang takot nga niya, lagpas nga sa height niya. Magkakagulo talaga ang lahat kapag inilabas nga ni Ron ang totoo. This is the consequences of her actions. Kung alam lang niya, hindi na nga sana niya sinabi rito ang pagbubuntis niya. Nandito na siya. Nangyari na ang lahat kaya hindi na nga maibabalik pa sa dati. Sumakit bigla ang ulo ni Micaela. Ipinikit na nga lamang niya ang kanyang mga mata. Napahinga siya ng malalim nang maisip niya si Brent. Subukan niya itong tawagan. Nakahanap nga siya ng kaibigan sa piling nito. Nasa bahay pa ako.
Hindi ako nakapag-reply kanina dahil inaasikaso ko ang pagpasok sa eskwela ni Anya. Tapos sabay pa na nag-iyakan ng triplets. Okay lang. Ang mahalaga okay sila. Huminga ng malalim si Mika. Ang sakit ng ulo niya. Ang lalim naman ng paghinga mo. Gutom ka ba? Nagkaalalang tanong nga ni Brent. Napangiti si Mika. Napailing na nga lamang siya ng maisip na bawat salita ni Brent ay may kasamang lambing. May malaking problema ako. Anong problema yan? Napahilot nga sa sentido niya si Mika. Kagagaling lang rito ng ex-boyfriend ko. Hinanap sa akin ng triplets, kukunin daw niya. Nakaramdam ako ng takot dahil baka puntahan niya si Daddy. At sabihin ang tungkol sa naging relasyon namin noon. Dahil hindi ko ibibigay sa kanyang mga bata. Parang batang inagawan nga ng laruan si Mika na nagsumbong kay Brent. Relax, hingang malalim. Kung isipin mo mabuti, may karapatan naman talaga siya dahil siya ang ama. Pero sitwasyon ay mukhang malabo. Saka, alam ko naman yung isang dahilan kung bakit natatakot ka. Aminin mo na kasi. Natatakot din na malayo ka sa mga bata, di ba? Sad pa nga ni Brent na parang kilalang kilala nga si Mika. Napabuntong hininga na nga lamang si Mika. Alam na raw ng asawa niya ang tungkol sa bata, kaya kukunin na niya. Tumahimik nga bigla ang kabilang linya. At naniwala ka naman, kahit sino walang matutuwa kung ang partner mo nagkaanak sa iba. Napakagatlabi na nga lamang si Mika. Napahinga siya ng malalim dahil maling-mali talaga. Kasalanan nga na magkarelasyon nga siya sa may asawa na pero swear, hindi naman talaga niya alam. Niloko lang din siya at biktima. Natatakot talaga ako, Brent eh. Paano kung magsumbong talaga siya sa magulang ko? Wala na tayong magagawa doon. Dahil lalabas at lalabas din ang katotohanan. Ang dapat mong gawin ngayon maghanda. Wala namang kasalanan na may itatago habang buhay. Basta ang mahalaga natuto ka. At kaya mong itama ang pagkakamali mo. Panindigan mo ang desisyon mo. Hindi nakaimik si Micaela. Pagkatapos nilang mag-usap, nagtrabaho na nga siya. Kinahapunan ay nakatingin nga siya sa kinaroroonan ni Brent. Kausap nito si Densyo at hindi nga siya napansin ng mga to dahil sobrang seryoso ng pinag-uusapan nila. Balak niya sanang pumunta sa mall at bumili ng gamit ng triplets, kaya lang nakita nga niyang kotse ng magulang niya na nakasunod sa kanya. Napailing na nga lamang si Mika. Nakakasawa din pala na ganito ka-protective ang magulang at bawat galaw niya binabantayan. Isang buwan ang nakalipas, hindi na nga bumalik sa opisina niya si Ron. Which is good dahil parang mababaliw na nga siya kapag nagpakita pa nga ito. Pero na-worry nga siya dahil hindi niya alam kung ano ang binabalik nito ngayon. Natatakot pa rin siya at wala siyang peace of mind kapag nagugulo nga ang utak niya. Si Brent ang kanyang takbuhan. He's willing to listen at marami itong words of wisdom na nagpapalakas ng loob niya. Nakahanap siya ng kaibigan, kakampi, karamay sa piling ng lalaki. Pagod na pagod nga ang pakiramdam ni Mika. Gutom na gutom siya. Nawala lang yun nang magbigay nga si Brent ng isang box ng donut, tapos soft drinks. Si Densyo ang nagabot nga sa kanya. Pauwi na ngayon si Mika pagkatapos ang duty niya. Payapa naman ang kanyang pakiramdam at hindi siya nakaramdam ng kaba. Pero iba pala ang nadatnan niya pag-uwi sa bahay. Pagpasok pa lang niya sa front door ay napasandig na nga lamang siya nang bigla nga lang siyang makatanggap ng mag-asawang sampal mula sa striktong daddy niya. Napahawak na lamang siya sa kanyang pisngi dahil sobrang sakit at namamaga nga. Dinagdagan pa ng mommy niya na hinila nga ng malakas ang buhok niya na parang wala man lamang pakialam kung masasaktan siya. Mom, stop it! Ano bang nangyayari sa inyo? Nananakit kayo without saying anything? Reklamo naman ni Mika at pagtatanggol sa sarili. Nang tignan niya ang magulang, galit na galit nga ang tingin ng mga to sa kanya. Kung may totoong apoy pa
Sa mga mata, ay baka tostado na nga siya ngayon. Anong pumasok sa utak mo, ha? Matalino ka naman. Graduate ka ng cum laude pero saan mo nilagay? Ang tahimik mo tapos pasikreto ka palang pumatol sa may asawa? Sambit nga ng kanyang ina. Napatigagal na nga lamang si Mika. Ito na ba yun? Binisto na nga talaga siya ng lalaking yun. Siya na nga ang sinaktan at niloko. Tapos ito pa talagang matatanggap niya? Lumapit sa kanyang mommy niya at dinuro-duro nga siya. Tama na po! Makinig naman kayo sa akin oh. Hindi ko alam na may asawa siya. He didn't even tell me anything. Huli na nang malaman ko. Biktima lang din ako dito. Napayo ko na nga lamang si Mika. Ano? Hindi mo alam? O sadyang nagtatanga-tangahan ka lang? Ang laking kahihiyan mo sa pamilyang ito. Kinakahiya ka namin. Sigaw nga ni Mr. Paterno. Biktima lang din po ako dito, Mommy Daddy. Bakit naman kayo ganyan? Dapat nga kinakampihan niyo ako at pinagtatanggol kasi ako ang anak niyo. Hindi siya pinapakinggan ng magulang niya. Ang sabihin mo, bobo ka lang talaga. Sabi nga ni Mrs. Paterno. Iyak na nga lamang ng iyak si Mika. Kahit isa sa mga to ay wala nga talagang kumakampi sa kanya. I'm sorry, Mom, Dad. Akmang lalapitan na nga ni Mika ang magulang niya pero lumayo ang mga to. Get rid the children of yours. Kung gusto mong mapatawad ka namin, gawin mo. Ayaw na ayaw naming magkaroon ng apo na mula sa kasalanan. Nararapat lang na ipinalaglag mo na lang sila. Sad pa nga nito. Of course not, Daddy. Hindi ko magagawa yon. Ibang naisip nga niya sa gustong mangyari ng daddy niya. Parang gusto nga nitong maging kriminal pa nga siya sa kanyang sariling mga anak. Mas grabe pa pala ang gustong mangyari ng mga to kaysa sa ginawa niya. Kung ayaw mo, edi ako nalang gagawa para mawala sila. Sambit pa nga ni Mr. Paterno. Ito na nga ang kinatatakutan ni Mika. Kilala kasi niya ang kanyang ama. Pag may gusto nga ito ay gagawin niya kahit na sino pa nga ang banggain niya at saktan. Umiling na nga lamang si Mika. Sobrang selfish ng magulang niya gustong magpatawad. Ay may kondisyon pa. Hindi niya kaya. Ayaw niyang magkasala pa siya. Dali-daling tumakbo palabas ang bahay nila si Mika. Wala siyang pakialam kung papalitan nga siya bilang hospital director. Basta ang importante sa kanya ngayon ay ang mga anak niya. Sapat na yung nagawa niyang kasalanan sa mga to. Gusto na nga lamang niya manindigan at magpakaina para sa triplets. Sa kabilang banda si Brent naman ay out na nga sa trabaho kaya nakasuot na nga siya ngayon ng jacket. Maya-maya lang tuluyan na nga umalis si Brent ng ospital. Naglalakad lang siya dahil may bibilhin pa nga siya bago umuwi ng bahay. Laking gulat nga niya nang may biglang yumakap sa kanya. Itutulak nga sana niya ito pero natigilan siya nang maamoy ang familiar na pabango. Nagtaka si Brent nang bigla na nga lamang napahagulgol ng sobrang lakas si Micaela. Anong problema? Nag-aalalang tanong naman ni Brent. Hindi nakagalaw si Brent nang bigla na nga lamang siyang yakapin ng mahigpit ng babae. Kahit wala siyang alam kung ano ang problema nito, hinaplos niya ang likod nito para pakalmahin. Nalaman ng magulang ko ang nangyari. At alam kong ang dating karelasyon ko ang nagsabi sa kanila. Pinagtulungan nila akong awayin. At ang sabi pa dapat pinalaglag ko na lang. Tapos gusto nilang mawala ang mga anak ko. Ang sakit ng magkabilang pisngi ko sa sampal pero mas masakit pa ang sinabi nila at gustong mangyari. Wala nang sasakit pa sa mga sinabi nila. They want me to get rid of my own flesh and blood para mapatawad nila ako? Kumalas nga si Brent sa yakap nga ng babae. Pinunasan niya ang luha nito sabay ayos nga ng gulo. Napahinga na nga lamang siya ng malalim nang makita niya ang namumulang pisngi ni Mika. Napapiksi na nga lamang ang babae nang subukan nga niyang haplusin ito. Kitang-kita niya ang hulma ng daliri na tumama nga sa pisngi nito. Gaya nga ng sabi ko, hindi mo maitatago habang buhay ay kasalanan. Mas mabuti na rin yun para mawala ang takot mo sa kanila. Kung abandonuhin ka nila, nandito naman ako. Hindi kita pababayaan.
Hindi ko kayo pababayaan ng mga anak mo. Mas lalong umiyak nga si Mika sa sinabi niya. Yumakap na naman ito ulit sa kanya. Kahit anong mangyari, ay protektahan mo ang mga anak ko. Kahit hindi na ako, basta sila. Huwag mo nga hayaan na mapunta sila sa lalaking yun at sa magulang ko. Sa katagang lumabas nga sa bibig niya, wala akong tiwala. Ngumiti nga si Brent. Pagkatapos nilang mag-usap ay bigla nang alamang kumalma si Mika. Maya-maya lang ipinasakay na nga niyang babae sa likod niya dahil parang nangihina nga ito. Hindi naman ito masyadong mabigat, kaya carry lang niya ang maglakad na karga nga ito. Anong plano mo? Uwi ka pa ba sa inyo? Huminga ng malalim si Mika. Ramdam niya dahil ang bibig nga nito ay nasa bandang tenga niya. Hindi na ako makakabalik doon ngayon. Sa nalaman nila ay paniguradong na-disown na nila ako. Wala akong magagawa kundi ang tanggapin na lang ang kapalaran ko. Ang gulo ng pamilyang kinabibilangan ni Micaela. Maraming pera pero hindi naman masaya. Sa bahay ka na lang muna. Biglang saad naman ni Brent. Salamat ah. Sagot naman ni Mika. Huminto si Brent nang mapadaan nga sila sa nagbebenta ng barbecue. Bumili siya ng marami dahil nagugutom na nga sila lalo na si Anya na naiiwan ngayon sa bahay nila. Nang maluto, pumara na nga sila ng tricycle. Habang si Mika gumaan ang pakiramdam pagdating sa bahay ni Brent. Lumabas ang batang babae na lumapit nga sa kanila, sabay mano sa lalaki sa kanya. Magandang gabi po, Ninong. Nakangiting bati ni Anya. Napangiti si Micaela nang akbayan nga ito ni Brent, sabay haplos nga sa buhok. Magandang gabi. Dito natitira sa atin mula ngayon si Tita Micaela. Kasama na ng triplets ang mommy nila. Pagpapakilala ni Brent. Ngumiti ang bata sa kanya. Hinawakan niyang braso nito, sabay halik sa pisngi. Mabuti naman po, sabi ni Anya. Maya-maya lang ay pumasok na silang tatlo sa loob ng bahay. Magpahinga ka na muna sa loob ng kwarto, Micaela. Maghahanda lang ako ng hapunan natin. Ngumiti si Mika. Sige, salamat. Pagkapasok nila sa loob ng kwarto, ay sabay na nagiyakan ng triplets. Naiiyak na naman si Micaela na lumapit sa mga anak. Hinawakan niya ang kamay ng mga to, sabay halik sa noo. Tumigil naman sa pag-iyak pero parang nagpapakaraga. Naramdaman yata nilang nandito ka, tita. Nakangiting sambit ni Anya. Napangiti si Mika. Oo, hindi ko pa sila makarga dahil pinagpapawisan pa ako. Napansin niyang titig na titig sa kanya ang batang babae. Sandali lang po, papahiramin ko po kayo ng damit, sabi naman ni Anya. Walang choice si Mika kundi suotin ang damit ng lalaki dahil hindi naman siya nakapagdala ng kahit na anong damit. Bago pa makabalik si Anya, pumasok nga si Brent sa loob ng kwarto. Gising pala ang triplets. Ngumiti si Mika at tinulungan niya si Brent na ibigay sa triplets ang bottled milk ng mga to. Kapag nagigising sila ng gabi, nagugutom pala sila? Tanong ni Mika. Napaupo si Brent sa tabi niya. Oo, o kaya baka umihi din. Nakatingin siya sa lalaki na tinignan nito ang suot na diapers ng triplets. Nakasilip din siya, kaya aksidente na nagkadikit ang kanilang muka. Tumingin si Brent sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Sorry. Hinoplos ni Brent ang pisngi niya. Okay lang. Saka naman pumasok si Anya na may dalang damit. Papahirimin ko ng damit mo si Tita Ninong. Sabi nga ni Anya. Ngumiti si Brent. Sige lang. Makalipas ang isang oras, nakabalik na nga sa pagtulog ang triplets dahil sa kabusugan. Inaya nila si Anya na maghapunan, pero matutulog na raw ito. Nagtira na lang sila ng ulam para rito. Kinabukasan ay maagang nagising si Micaela nang hiram muna siya ng damit kay Brent dahil balak niyang pumunta sa city para mag-withdraw ng pera. Mabuti na lang dala-dala niya ang cellphone niya, pati wallet sa pag-alis niya kagabi ng bahay. Kukunin niya lahat ang pera niya sa bangko bago pa mapakialaman ng magulang niya
Sinimot din niya ang pera na nasa loob ng kanyang mga card bago pa ma-freeze at hindi niya magamit. Ayaw niyang maabandona na walang-wala gusto niyang magsimula ng buhay kasama ang mga anak niya. Nakahinga ng maluwag si Micaela nang madala niya lahat ng pera niya. Nagsuot siya ng mask para walang makakakita sa kanya. Dumaan siya sa bentahan ng mga kotse dahil balak niyang bumili ng mumurahin. Kinahapunan ay nakauwi siya ng bahay ni Brent at napansin niyang papasok na sa trabaho ang lalaki. Hatid na kita. Lumapit nga siya kay Brent at tinakbayan ito. Hindi na. Mas lalo lang malalaman nila kung nasan ka. Napabuntong hininga na nga lamang si Micaela. Sige, ingat ka. Text ka lang mamaya ha. Ngumiti si Brent. Pagkaalis nga ng lalaki, pumasok na nga siya sa loob ng bahay. Kising ang mga triplets. Nang matignan nga niya ito sa kwarto. Biglang umiyak si Katie kaya kinarga nga niya ito at isinayaw-sayaw. Ano pong pangalan nila, tita? Ang tagal ko na po silang pinabantayan pero hindi ko pa rin po sila kalala. Napakamot naman ang batok nga na tanong ni Anya. Natawa na nga lamang si Micaela. Katie, Sheila at Johnson, yun yung pangalan nila. Masayang sa adaman nito. Tumango-tango naman si Anya. Kinagabihan ay nagtimpla na siya ng gatas para sa triplets. Nakatulog na agad ang mga ito nang maubos ang tinimpla niya. Pagkatapos nilang maghapunan ay sinuklay niya ang buhok ni Anya dahil nagulo. Nalagyan ng kinain nitong bubble gum kanina. Nagpaalam na rin na matutulog ang bata dahil kanina pa raw ito inaantok. Siya naman ay naligo dahil naiinitan siya. Bumili siya ng kaunting gamit kanina sa mall kaya hindi na siya manghihiram kay Brent. Hindi na nahintay ni Micaela ang lalaki dahil nakatulog na siya. Nagising siya nang maramdaman niyang may naglagay ng kumot sa kanya. Dali-daling bumangon ni Micaela nang makita niyang dumating na pala si Brent. Matulog ka na ulit. Masuyong saad nga ng lalaki. Umiling si Mika. Dahan-dahan silang lumabas sa kulambo at tinayos muna niya para hindi lumabas ang kamay ng mga bata. Nag-text ka ba? Nakatulog ako. Ngumiti si Brent. Ramdam niya ang pagod sa mukha ng lalaki kaya inakay niya ito papunta sa kusina para ipaghanda ng makakain. Hindi na. Nakahanap naman kaagad ako doon ng masasakyan. Humila ng upuan si Brent pagkatapos niyang maghanda ng pagkain. Kamusta ka naman? Nginitian nga siya ni Brent. Okay lang, pero nag-resign na ako sa trabaho. Napakunot noon naman si Mika. Ha? Pero bakit? Huminga ng malalim si Brent at tumingin sa kanya. Lumabas na ang chismis na may tinapon daw ng mga bata sa likod ng ospital. Nag-meeting nga ang daddy mo kanina para mapag-usapan ang issue na yun. Mabuti na lang talaga. Hapon na ang duty ko kaya hindi ako napasama sa meeting. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Guilty ako doon dahil akong nakapulot ang mga bata. Nabahala nga si Mika. Bukod kay Brent, ay alam nga ni Densyo ang tungkol sa mga bata. Ano daw nangyari sa meeting ngayon? Ninalaman ba sila? Hinawakan ni Brent ang kamay niya at pinisel. Natila pinapakalma nga siya. Huwag kang mag-alala. Kahapon nag-resign si Densyo kaya wala silang nalalaman. Hindi naman nila paghihinalaan yun dahil valid ang reason niya na mag-resign. Mangingibang bansa daw. Napahinga ng malalim si Mika. Anong plano mo ngayon? Saan ka maghahanap ng trabaho? Tumitig sa kanya si Brent. Babalik na ako sa probinsya, Mika. At ipapaubaya ko na muna sa iyong pag-aalaga sa mga anak mo. Dahil ikaw naman talaga ang may mas karapatan sa kanila. Alam ko naman na sa pagkakataong to, ay intact na ang isip mo na sila ang magiging priority mo. Ilalaban mo ang mga anak mo. Mahalin mo sila talagaan. Huwag mong isipin na galing sila sa kasalanan dahil blessing sila. Marami ang nangarap na magkaroon ng mga anak pero hindi sila napapabigyan, kaya ang swerte mo. Biglang naging emosyonal nga si Mika, pero ayaw niyang maiwan nga rito nang mag-isa na walang kakampi. Sasama kami sa'yo. Gusto kong magbagong buhay na kasama ka. Wala naman akong masasandalan ngayon kundi ikaw lang.
Pahabol na saad nga ni Mika. Tumayo si Brent at niyakap siya ng sobrang higpit. Ha? Sige, ikaw ang bahala. Hintayin na lang natin ang recognition day ni Anya pagkatapos aalis na tayo. Isang buwan ang nakalipas si Micaela. ay nasa probinsya na si Michaela, sumama na siya kay Brent doon. Dito niya nakilala ang mga kamag-anak ng lalaki at nalaman niyang wala na pala itong mga magulang tapos nag-iisang anak lang. Naninibago pa sa buhay, probinsya si Michaela, pero madali lang niya itong ma-adapt kalaunan. Nang maisip niya ang nangyari sa kanya, sa Maynila ay mas nanaisin na lang niya na mamuhay rito ng tahimik. Maliit na bahay lang ang tinitirhan nila ngayon na hiniram lang muna ni Brent sa tiyahin nito, pati na rin ang lote na pinagtirikan. Nag-alala si Michaela na baka pagdating ng araw ay wala na silang bahay dahil kukunin na ng kamag-anak nito. Maraming nakatira sa barangay na kinaroroonan nila pero malayo sa bayan wala nga siyang nakikitang tindahan kaya mahihirapan rito si Michaela. Pero kagustuhan niyang sumama rito kaya magtitiis siya. Mabuti na lang ang triplets ay nakikisabay na rin, hindi ito nagiiyak kapag walang hangin sa gabi. Wala kasing ilaw ang bahay, kaya hindi pa makakabitan ng electric fan. Hindi naman siya pwedeng magreklamo dahil ang bait na nga ni Brent para pumayag itong sumama siya rito. Hindi pa lumalabas ng bahay si Michaela, kaya binabantayan siya ng mga kapitbahay kung kailan siya lalabas para makapagtsismisan ang mga ito sa kanya. Ganito naman talaga sa probinsya, sobrang friendly ng mga tao. Nang makatulog ang triplets, ay naisipan bumaba ng bahay ni Michaela. Sobrang haba kasi ng hagdan nitong tinirhan nila. Napansin niya si Brent na malalim ang iniisip, kaya nilapitan niya ito. Tinusok pa niya ang tagiliran nito para mapansin siya. Okay ka lang? May problema ba? Nag-aalalang tanong nga ni Mika. Mamiti si Brent sa kanya, tinakbayan siya. Nag-usap kami ni Chang. For sale na pala tong tinitirahan natin dahil may paggagamitan siya ng pera. Hiniling ko naman na wag nang ibenta para makahanap pa ako ng pwede nating tirhan. Ginitian niya ang lalaki. Tanungin mo kung magkano. Ako nang bibili. Huminga ng malalim si Brent. Sigurado ka ba? Hinawakan niya ang balikat ni Brent. Sabay sandig nga rito. Oo naman. Nakakapagod na ang paglipat-lipat natin, no? Mas mabuting dito na lang tayo. Tumango na nga lamang si Brent. Nang marinig nilang dalawa na nagiyakan ng triplets, ay dali-dali silang umakyat sa hagdan. Inaalalayan pa nga siya ni Brent dahil muntik na nga siyang mahulog. Kinarga ni Brent si Johnson dahil ito ang umiyak ng malakas at tinignan ko anong nangyari. Pakitimplahan ng gatas. Nagugutom na yata to. Tumalima naman si Mika. Napahiyaw siya sa sakit ng maaksidenteng mabuhusan nga ng mainit na tubig ang kanyang kamay. Nagmamadali namang lumapit si Brent para buhusan ng malamig na tubig para hindi tuluyang malapnos. Ang sakit naman. Napatitig siya kay Brent. Nang hipan nito ang napaso nga niyang kamay. Hindi ka naman nag-iingat eh. Ako na lang sanang nagtimpla. Nakangiwi nga si Mika na bumuntong hininga. Nang tignan niya, namumula ito pero hindi nga niya nakayanan ang ginawa ni Brent at hinalik-halikan nito sa kamay. Anong ginagawa mo? Ganyan ba ang bagong gamutan ngayon? Nahilaw naman ang ngiti ni Brent. Wala. Sa susunod mag-iingat ka. Naiwan na napapailing si Michaela. Ang gulo ng twist ng buhay niya. Kung iisiping mabuti ay hindi nakakatuwa. Nabuntis siya ng may asawa ng hindi niya alam. Tapos ngayon ay sumama siya na hindi niya kaibigan. Mas safe siyang kasama si Brent kaysa doon sa pamilya niya na binabantayan lang ang kamalian niya. Kinagabihan ay ang tahimik na nila dahil nakatulog na ang mga bata. Naubos na ang kanilang supply kaya gulay na lang at tuyo ang ulam nila ngayon. Napapangiti si Michaela nang ipaghimay siya ng tuyo ni Brent dahil baka matinik daw siya. So sweet of this man, swerte.
ang babaeng makakasama nito. Simple lang talaga ang buhay rito. Nasasanay na rin siya. Paunti-unti nakikipagsabayan na nga rin siya kay Brent ng kamayan sa pagkain. Anong sabi ng kamag-anak mo sa akin? Especially sa mga bata. Tanong ni Mika. Ngumiti si Brent. Ang tagal ko na raw sa Maynila dahil pagbalik ko ay may dala na akong asawa at mga anak. Hindi ko na sila itinatama dahil ayoko naman na gawin kanilang kwento. Kapag ganoon, tatahiin ko ang bibig nila. May naririnig na nga ako na maarte ka raw dahil ayaw na makipaghalubilo sa kanila. Itsura pa lang mayaman. Kaya ang taas ng tingin sa sarili lalo na nang makita na lang may dala kang kotse. Natawa na nga lamang si Micaela. Grabe naman. Walang preno yung bibig mo ah. Sinabihan ko nga sila na nanibago pa lang sa lugar kaya ganun. Saka busy sa pag-aalaga sa mga bata. Napangiti si Micaela. Salamat ah. Hinawakan ni Brent ang kamay niya at pinisil. Hanggat kasama mo ko, hindi kita pababayaan, Micaela. Huminga ng malalim si Micaela. Agad siyang tumayo at niyakap ng mahigpit si Brent. Isang linggo ang nakalipas, samantalang si Brent ay nagising ng madaling araw na patitig siya sa itsura ni Micaela. Hinaplos niya ang makinis nitong pisngi, napailing siya ng maisip na sa ikli ng kanilang pagsasama ay bigla na lang may namumuo siyang pagmamahal rito. Kaya nga napagdesisyonan niyang isama niya rito ang babae dahil ayaw niyang may iwan itong mag-isa sa Maynila. Niyakap niya si Micaela hanggat tulog pa ito. Kung gising kasi ay naipapakita lang niya sa kilos niya, hindi niya masasabi kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. Napanganga si Brent nang maramdaman niyang yumakap sa katawan niya ang braso ni Micaela at lumingkis sa binti niya ang binti nito. Hindi naman siguro ako nananaginip no? Tanungan Micaela. Ako mang tatayo na nga sana si Brent. Pero hindi na nga siya hinayaan pa ni Micaela at mas lalong humigpit ang yakap nito. Hindi naman pero kasi hinarangan lang kita dahil baka madaganan mo ang mga bata. Parang nabingi na nga lamang si Brent sa lakas ng halakhak. Si Micaela naman, agad na tinakpan ang bibig nito. Uy ano ka? Ang sabihin mo para-paraan ka lang talaga para makayakap ka sa akin. Uy, style mo bulok. Napangisi si Brent dahil nahulaan ng babae. Maya-maya lang ay sabay na silang bumangon na dalawa. Pupunta siyang bayan ngayon dahil balak niyang mamalengke. Dahil naubusan na sila ng groceries, nahihiya na rin siya kay Micaela. Napakainin ng tuyo palagi kung kaya naman niyang bumili ng isda. At para sa lote na kinatitirikan nitong bahay, ay nabayaran na ng babae kaya siya naman ang bibili ng materyales para sa pagpapatayo nila ng bagong bahay. Magpapakabit din siya ng ilaw dahil sobrang daming lamok tapos may mga bata. Meron naman siyang kaunting ipon sa pagtatrabaho niya dati bilang gwardya. Kaya iyon na lang ang gagamitin niya sa pagbabagong buhay niya rito sa probinsya. Makalipas ang 2 buwan ay natapos na ang kanilang bagong bahay. Nakipag-share si Micaela kaya ginawa na nilang concrete para matagal masira. Nagtayo ng malaking tindahan ang babae sa harapan, grocery items, pati mga iba't ibang gamit sa bahay at meron din mga damit, saka bigas na rin. Natutuwa naman ang mga kapitbahay nila dahil hindi na kailangan dumayo ng mga ito sa bayan para mamili kasi nasa malapit na lang. Maya-maya lang ay nadatnan niya si Micaela na nagluluto sa kusina at ang triplets naman ay gumagapang sa sahig. May mga tao sa labas, hinahanap ka. Ako nang bahala dyan sa niluluto. Ano bang kailangan nila sa'yo? Ngumiti si Micaela sa kanya. Inakbayan pa nga siya nito, sabay yakap sa kanya. Napangiti naman si Brent, kinikilig ang puso niya. Magbabayad sila ng utang. Napakunot ang noo ni Brent. Nagpapautang ka ng pera? Hindi, pero sa tindahan sila may utang. Huminga ng malalim si Brent. Bakit ka naman nagpapautang?
Humawak si Micaela sa braso niya. Pakikisama yung tawag dun. Problema na nila kung ayaw nilang magbayad. Tsaka kasi, kawawa naman sila eh. Napailing na lang si Brent. Sa bagay, nauuso naman talaga ang utang, lalo na kung hindi sapat ang kinikita. Sumunod na siya sa labas. Nang maluto na ang niluluto ni Micaela, hinaplos naman niya ang buhok ni Anya nang madaanan niya ito sa sala na binabantayan ng triplets. Sinilip lang niya ang babae sa loob ng tindahan nito. Napakagatlabi si Brent nang makita niya sa hanay ang tiyahin niya pati ang iba niyang babaeng pinsan. Kalahati lang muna ibabayad ko, Micaela. Kinulang kita ng asawa ko ngayon eh. Narinig niyang sabi ni Fe. Pinsang buo niya ang babae. Ang hilig magpadami ng anak kahit walang maayos na trabaho ang asawa. Okay lang, ililista ko na lang rito. Saad naman ni Micaela. Napangiti si Brent dahil una pa lang ay napansin niya ang kabaitan ni Micaela. Nadala lang talaga ito sa nangyayari sa buhay nito noon. Kaya naisipan niyang ipaampon ng mga anak. Pero ngayon ay bumabawi naman. Salamat Micaela. Pautang ako ulit nagugutom ako eh. Parang si Brent ang nahiya para sa pinsan niya. Hindi pa nga naka-fully paid. Ay mangungutang na naman ulit. Mabuti na lang considerate itong si Micaela. Isulat mo na lang dyan sa notebook, Fe. Unahin ko muna sila. May bago akong magamit, baka may magustuhan ka dyan. Sige, titingin ako mamaya. Nakangiting sagot naman ni Fe. Napangiwi si Brent dahil si Micaela pa talaga ang nag-aya ng utang. Ang galing magbiro ng tadhana dahil ang dating hospital director ay naging businesswoman na. Natapos talaga ni Brent ang pagsilip hanggang sa umuwi na ang mangungutang ni Micaela. Anong ginagawa mo dito? Natawa na nga lamang si Brent. Tinignan ko lang kung sino ang masukin mo sa pagpapautang mo. Kasama pang tiyahin ko Kakabenta lang ng lote tapos wala agad pera. Tinakpan ni Mika ang bibig niya kaya dinilaan nga niya ang kamay nito. Hayaan mo na lang. Nagbabayad naman sila, di ba? Yun lang naman ang importante, ganun lang ang cycle kung walang pera. Di mangutang kung meron, bibili. Sa bagay, maya-maya ay sabay nga silang pumasok sa loob ng bahay para kumain. Sa sumunod na araw samantalang si Mika, hinahanap nga niya si Brent. Pero hindi niya makita sa buong bahay. Nakita mo ba ang ninong mo, Anya? Nadatnan niya ang bata na sinusundan ng triplets. Katatapos lang niyang maglaba, hindi naman masyadong nakakapagod dahil bumili ng washing machine si Brent nung nakaraan. Pumunta po ng bayan, tita. Nakasimangot si Micaela dahil hindi nagpaalam sa kanya si Brent. Pero sa bagay, bakit naman magpaalam kung wala naman silang relasyon? Napabuntong hininga na lang siya dahil nagawa pa niyang magmahal ulit sa kabila ng pinagdadaanan niya. Pero at least ngayon ay masaya na siya na namuhay rito sa probinsya kasama ang mga anak, may bonus pa dahil nandyan si Brent at Anya. Nagbantay siya ng tindahan dahil may namimili at dito na lang niya hihintayin si Brent. Hapon na nang makauwi si Brent, napakunot ang kanyang noo nang mapansin niyang parang lasing pa ito dahil pasuray-suray kung maglakad. Pero ang naging sentro ng paningin niya ay ang dala nitong bulaklak. Sinalubong na niya si Brent dahil baka matumba pa ito. Afternoon. Bati nga ni Micaela. Umayos ang tayo si Brent nang makita siya nito. Sorry, nakainom ako. Nakita ko ang kaklase ko doon sa bayan eh. Inakay niyang lalaki papasok sa loob ng tindahan. Hindi lang basta nakainom. Lasing ka talaga, no? Ang hinhin nga ng pagkakaupo ni Brent. Parang halos ayaw nga nitong gumalaw. Kaya natawa siya. Siya nga pala, bulaklak para sa magandang kong kaibigan. Sumimangot si Micaela. Kaibigan? Nakikita mo lang talaga ako bilang ganun Biglang tumayo si Brent at nag-walk out. Kaya naiwan na naiinis si Micaela. Kinabukasan dahil sa nangyari ay hindi niya pinansin si Brent. Kaya todo suyo ito sa kanya. Sunod ng sunod na parang nahihibang. Hindi talaga niya ito kinakausap kahit nagagahan sila kanina.
Ano bang nangyayari sa tita mo, Anya? Hindi ako kinakausap ah. Napailing na lang si Michaela. Handang-handa na sana siya kahapon na magdrama sa harap nito pero iniwanan siya. Pero kasi lasing ang kaharap niya, magiging useless din dahil hindi maalala ang sasabihin niya. Galit yata nang umuwi kang lasing kahapon, Ninong eh. Sagot nga ni Anya. Napangiwi na nga lamang si Michaela. Maya-maya lang narinig nga niya ang pagbukas ng pinto at naramdaman na nga lamang niya ang braso na pumupulupot nga sa kanyang bewang. Sorry na. Kung na-offend kita kahapon, hindi ko naman kasi alam kung anong isasagot sa naging tanong mo eh. Baka mamaya niyan. Magkagulo tayo kung magkamali ako ng sasabihin. Humarap nga si Michaela at lumayo na nga lamang ng kaunti kay Brent. Nakapamewang pa nga siya na tinignan ng lalaki na may kasamang irap. Anong masama sa pagsasabi ng totoo? Tanong nga ni Michaela. Ha? Ang sarap untugin ng lalaking to. Sa isip-isip pa nga niya. Napakamanhid, parang hindi naman naramdaman ang pagmamahal niya. Hindi yata naging sapat ang mga pag-aalaga niya para magets nito. Nang maisip ni Michaela, ang hiya kung mauuna siyang mag-confess, kaya napatikom ang bibig niya. Ang hirap kasing mamuhay kung may feelings ka sa kasama mo sa bahay. Ang ikinatatakot niya na baka ma-friendzone siya, mas magiging safe kung itatago na lang niya ito. Iniwan niya sa loob ng tindahan si Brent. Habang si Brent ay napakagatlabi na lang dahil sa inasta niya sa harap ni Michaela, nagdadalawang isip kasi siya na magsabi dahil baka kung ano ang iisipin nito, nagbibiro siya at hindi totoo ang nararamdaman niya. Kinagabihan ay naghapunan muna sila, pagkatapos ay naghugas siya ng pinggan, tapos si Michaela ay nasa tindahan. Hindi siya nito kinakausap, kaya panay lang siya sulyap at hinihintay ng kakausapin siya nito. Kaya nang lumalalim ng gabi, ay naisipan niyang tuluyan ito sa pagsasara. Nagkadikit na nga sila pero wala pa ring nagsasalita sa kanila. Galit ka ba sa akin? Lumayo si Michaela nang lapitan nga niya ito. Huwag mo akong kausapin, hindi tayo bate. Napakagatlabi na nga lamang si Brent. Saan banda ka nagagalit? Sinamaan nga siya ng tingin ni Michaela. Alam mo, ang hina mo talaga. Naiinis ako sa'yo. Nang matapos sila sa pagsasara ng tindahan, ay nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay si Michaela, kaya sinundan niya agad ito. Nang maabutan niya, ay hinila niya ang kamay, palapit sa kanya, sabay si Ilrito ng halik sa labi. Gumanti naman ng halik si Michaela, ikinawit pa nito ang dalawang kamay, sa leeg niya nagtagal ang halik ng ilang minuto, bago niya pinakawalan ang labi ng babae. Ayaw kitang maging kaibigan. Mas gusto kong may relasyon tayong dalawa. Pero nahihiya akong magtapat ang nararamdaman ko para sa'yo. Ngumiti si Michaela. Wag na, panis na yung feelings mo. Natatawa nga si Brent dahil lang cute ni Michaela kung magtampo. Ayaw mo na talaga sa akin? Natigilan si Michaela at nag-iisip kaya napangiti siya. Gusto, pero ligawan mo muna ako kung ready ka bang maging ama ng 3 chikiting na yun. Niyakap niya ng mahigpit si Mika. Oo naman, napahalakhak nga si Brent. Nang nakapandong nga sa kanya si Michaela, muntik pa nga silang matumba na dalawa dahil sa sobrang bigat. Ang ingay niyo po, Ninong, magigising ang triplets. Saway nga ni Anya. Sabay sila na nagtakip ng bibig. Sa sumunod na buwan ay nagpabinyag sila ni Michaela sa triplets. Naghanda sila ng kaunti, kaya nagsasaya sila kasama ang kapitbahay. Inumpisahan na rin niya ang pagliligaw kay Michaela para naman magkaroon siya ng chance rito. Inabot ng gabi ang party, kaya panay hikab si Michaela. Ang kukulit na kasi ng triplets, kaya nakakapagod na bantayin. Nang umuwi ang lahat ng kanilang bisita, ay nagtulungan silang dalawa ng babae na magligpit ng mga pinagkainan nila. Maya-maya lang nang nagpapahinga sila sa living room, ay nilapitan siya ni Michaela at yumakap ito sa kanya. Maraming salamat ah. Ang dami mo nang nagawa para sa akin.
Kung hindi ka namin nakilala, hindi ko alam kung saan kami pupulutin ng mga anak ko. Nagiging matatag ako. Natuto ko kung paano ipaglaban ng triplets dahil sa'yo. Ngumiti si Brent. Hinaplos-haplos niya ang buhok ni Micaela. Sabay halik sa noo nito. Walang anuman. Yumakap ulit si Micaela sa kanya. Masaya naman si Brent dahil may tiwala sa kanya si Micaela. Nang malapit ng maghating gabi, ay napagdesisyonan na nilang dalawa na matulog na. Kinabukasan ay maagang nagising si Brent, naglalaba siya ng mga maruruming damit nila. Hindi pa gising ang mga kasama niya sa bahay, kaya malaya siyang nakakagalaw. Ang kulit kasi ng triplets, puro na lang kalat ang ginagawa ng mga ito. Maya-maya lang ay naramdaman na lang ni Brent na bumibigat ang kanyang likod. Dumikit na pala sa kanya si Micaela habang nakatayo siya sa harap ng washing machine. Ang bait mo naman ngayon? Natatawang saad nga ni Micaela. Napangiti si Brent. Dati pa akong mabait pero ginalingan ko lang ngayon kasi nanliligaw ako sa'yo. Plus points kasi ang masipag. Natawa ng malakas si Micaela. Ganun pala yun? Kinikilig siya kapag mas lalong sweet sa kanya si Micaela. Oo, hindi ako pwedeng magpakampante. Na kesyo malaki ang chance ko dahil nasa isang bahay tayo. Kailangan din ng sobrang effort dahil hindi naman sa nakaraan mo masusukat ang pagkatao mo. Nakatanggap siya ng malutong na halik sa pisngi mula kay Micaela dahil natutuwa ito sa sinabi niya. Ganyan na ganyan ang gusto ko sa isang lalaki. Salamat. Halos hindi siya makahinga nang yakapin siya ng mahigpit ni Micaela. Makalipas ang ilang buwan, habang si Micaela ay plano niyang sagutin si Brent sa mismong birthday niya. Bumalik sa trabaho si Brent bilang gwardya. Ayaw niya sanang pumayag, pero nagpupumilit ito. Mag-iipon daw ito para sa future nilang lahat. Ayaw daw nitong umaasa na lang sa tindahan niya. Mas gusto daw nito na may kinikita rin ito. Kaya ngayon ay nagsara siya ng tindahan dahil balak niyang isama ang triplets at si Anya sa bayan. Parang wala siyang tiwala na iiwanan ng mga ito sa bahay lalo na kung bata pa talaga ang isip. Pagkatapos niyang magbihis, ay pinauna na niya sa loob ng kotse si Anya. Tapos ang triplets naman ay pinaupo niya sa stroller ng isa't isa para hindi matumba. Napangiti si Micaela na nakatingin sa mga anak, hindi niya nararamdaman ang pagod dahil may katuwang siya sa pag-aalaga sa mga ito. Kaya Brent deserved the praise and love from her dahil noon pa lang ay pinapatunayan na nito na mabuti itong ama para sa mga bata. Maya-maya lang ay bumabiyahe na sila, dahan-dahan lang sa pagmamaneho si Micaela para hindi mahulog ang triplets. Pagdating nila sa bayan ay binaybay agad niya ang daan papunta kung saan nagtatrabaho si Brent. Parang lahat ng dugo niya ay nag-akyatan sa kanyang ulo nang mapansin niyang may kausap na isang babae, si Brent, sa labas ng tindahan. Tuwang-tuwa pa ito, kaya parang ang sarap bumaba ng kotse at paghambalusin ng dalawa. Napakagatlabi na lang si Micaela nang maramdaman niyang selos siya sa kanyang nakikita. Simpleng pag-uusap lang naman, pero inis na insi siya. Hindi naman siya ganito dati. Ayaw niyang maging territorial dahil baka mainis si Brent pero hindi niya maiiwasan. Ako na lang pong bababa, tita. Ipapaalam ko na lang po kay Ninong na nandito kayo. Saad naman ni Anya. Sige, salamat ha. Tiningnan lang niya ang lalaki nang makalapit rito si Anya ay iniwan nito ang babaeng kausap at lumapit sa kotse. Binuksan niya ang bintana at dinungaw nito ang triplets na tuwang-tuwa na makita si Brent. Nawala ang biglaang selos niya nang haplusin ng lalaki ang pisngi niya. Mabuti na lang po bumawi ka, Ninong. Muntik nang maging dragon si tita nang makita kanyang nakikipag-usap sa babae kanina. Pambibista pa nga ni Anya. Napanganga na nga lamang si Micaela nang dahil sa narinig. Tapos si Brent naman, tawang-tawa nga
kaya kinagat nga niya ang tenga nito. Nabibisto ka talaga. Huwag kang magalala. Ikaw lang naman ang laman nitong puso ko. Umiingos nga si Micaela. Hindi niya may pagkakaila dahil kitang-kita talaga sa reaksyon niya. Kanina na nagseselos siya. Bumalik ka na doon. Hihintayin ka namin ng mga bata. Inabot ni Brent ang kamay niya at hinawakan bago ito bumalik sa post nito. Pag-out ng lalaki sa trabaho ay dinala sila nito sa mamahaling kainan. Ito na ang nag-order ng kakainin nila dahil nagtantrums ang triplet. Sabay ba naman umiyak, pinagtitinginan tuloy sila ng mga customer na nandito. Hindi naman naiingayan ng mga ito bagkus ay na-amaze dahil siguro triplets. Natigil ang iyakan? Nang bigyan nga ni Anya ng gatas, hindi umabot ng ilang minuto ay naubos na nga kaagad. Gatas lang pala ang magpapatahimik sa mga ito. Kaya nang dumating na ang order nila, ay tahimik na sila na kumakain. Walang nagsasalita dahil parehong gutom. Nang matapos, ay nagbayad na agad si Brent para makabalik na sa loob ng kotse ang triplets. Bago pa sila maabutan ng gabi sa bayan, ay umuwi na sila agad. Pagdating ng bahay, ay tulog na ang mga bata. Napagod yata sa gala nila. Hindi na nagbukas ng tindahan si Micaela, mamaya na lang siguro kung hindi siya aabutin ng pagkatamad niya. Tumabi sa kanya si Brent na naupo sa sofa, sabay tingin sa kanya ng diretsyo. Maya-maya lang ay napansin niya na kinuha ng lalaki ang kamay niya at sinuutan ng singsing. Happy birthday, Micaela. Ang wish ko, sana sagutin mo na ako. Banat pa nga ni Brent. Nakasimangot si Micaela na tumingin kay Brent. May plano na sana ako pero wag na nga lang. Napakamot sa batok niya si Brent. Dumikit ito at hinalikan nga ang balikat niya. Magtanong ka naman kasi bago mag-react. Kamag-anak ko yun sa kabilang bayan nakatira. Pinsan ni Faye, kahit tanungin mo pa siya. Panunuyo nga ni Brent. Napakagatlabi na nga lamang si Micaela. Nakakahiya naman. Natawa na nga lamang si Brent. Maya-maya lang tumayo nga ito. Pagbalik ay may dalangang cake, tapos nakasindi na nga ang kandila. Blow the candle. Sad pa nga ni Brent. Pumikit si Micaela nang iharap ni Brent sa kanya ang cake at hinipan niya ang kandila. Ang wish niya na sana ay magkakaayos sila ng magulang niya, magkaroon ng kapatawaran para sa kanya ang puso ng mga ito. Naging emosyonal tuloy siya, kaya nang ibaba ni Brent ang cake, ay yumakap agad siya rito. Umiiyak siya kasi bumalik lahat ng mga pinagdadaanan niya. Ang akala niya nakalimutan niya ito, pero hindi pala. Parte na talaga ito ng buhay niya. Maraming salamat, pinapasaya mo talaga ako. Palagi kang nandyan sa akin. Ikaw ang dumamay sa akin noong mga panahon na lugmok ako. Kumalas nga si Brent ng yakap sa kanya. Sabay punas ng kanyang mga luha. Ang gusto ko, maging masaya ka ngayon sa birthday mo. Huwag mo nang alalahanin ang nakaraan dahil matagal na yun. Tapos na yun. At para naman sa issue mo, sa magulang mo ay maaayos din yun. Ngumiti si Micaela. Bumalik siya sa pagkakayakap kay Brent. Sana nga. Maya-maya lang napansin nga niyang kumikindat-kindat sa kanya si Brent na may kasamang pagngunguso. Kaya tinampal nga niyang bibig nito dahilan para sumimangot nga si Brent. Ano na? May chance pa ba na maging tayo? Ngumiti si Micaela. Kinurot niya ang tagiliran ni Brent. Umayos nga siya ng upo sabay tingin. Nang seryoso sa lalaki. Kinurot niya ang pisngi nito. Meron. Kaya sinasagot na kita. Walang rason para hindi. Ang tamis ng naging pag-uusap nga ng dalawa. Pati na nga rin ang pagngiti ni Brent. I love you. Sa wakas, diretsahang saad na nga niya. Hinalikan siya ni Brent sa labi ng masuyo. I love you too. Madamdaming saad naman ni Micaela. At nagyakapan silang dalawa. Ilang buwan ang nakalipas, ay maayos naman ang takbo ng relasyon nila ni Brent. Mas lalong naging maalaga at mapagmahal ang lalaki. Kaya alam ni Micaela na masaya siya sa piling nito habang buhay. Pero naroon pa rin ang bigat
sa puso niya kapag naiisip ang kanyang mga magulang. Naisipan nga niya na buksan ang dati niyang SIM card at doon nababasa niya lahat ang hurtful words na galing sa mga ito. Kailan pa kaya mangyayari ang wish niya noong birthday niya? Hindi na lang siya nagsumbong kay Brent dahil ayaw niyang dagdagan ang pagod nito. Kinahapunan ay umuwi ang kasintahan na masaya. May bitbit itong bulaklak para sa kanya. Naisip niya na baka payday ngayon, kaya ito nakangiti. Yumakap naman ito sa kanya nang makita siya nito at hindi kinalimutan ng bulaklak na may kasama pang matunog na halik sa labi. Nasaan ang mga bata? Ngumiti si Micaela. Nasa loob ng kwarto naglalaro. Inakbayan naman siya ni Brent papasok sa loob ng bahay. Bukas naman ang kwarto kaya sinilip nila ang mga bata. Ang bilis ng panahon no, lumalaki na sila. Hindi na lang natin namamalayan. Mga binatilyo na sila. Oo nga, kung natuloy ang pagpapaampun ko sa kanila, pagsisisihan ko talaga ang desisyon na yon. Niyakap siya ni Brent at ngayon ay nasa loob na sila ng kwarto ng mga bata, nakaupo sa ibabaw ng kama. Nang naging busy si Micaela sa pagtingin sa triplets, ay hindi niya namamalayan ang ginagawa ni Brent. Pagtingin niya rito, ay nakaluhod na pala ito. Will you marry me, Micaela? Napatakip sa bibig niya si Micaela. Of course, yes I will. Agad na tumayo si Brent at isinuot ang singsing sa daliri sa kaniyakap siya ng sobrang higpit. Napangiti si Micaela nang marinig niyang umiingos si Brent at umiiyak na pala ito. Salamat ang saya-saya ko ngayon. Deserve na deserve mo ang sagot ko. Namalaya na nga lamang nila na yumakap na nga sa kanila ang mga bata. Nagkatawanan pa nga dahil sumabit nga si KD sa braso ni Brent. Nataranta naman ang lalaki baka mabinat ang bata. Ang likot-likot naman. At ngayon ay magkatabi na silang lahat na nakahiga sa kama. Hindi mapapirmi ang triplets panay lakad ito. Sa katawan nila hindi alintana na natutumba basta nagagawa ang gusto. Makalipas ang ilang buwan ay ikinasal sila ni Brent. Nakakatuwa nga dahil tulong-tulong ang mga kapitbahay para maging successful ang celebration nila. Dito niya naranasan ang totoong pakikisama na kahit mahirap ang buhay ay mas pinili pa rin ang tumulong. Iyak ng iyak si Micaela ng mga panahong iyon dahil kahit sa dilim ng nakaraan niya ay naranasan pa rin pala niya ang maging masaya. Pero sa parehong oras ay nakakalungkot pa rin dahil sa mensahe na tanggap niya sa mga magulang niya. Kahit anong mangyari ay hindi daw siya mapapatawad ng mga ito kaya wag niya raw subukan umuwi dahil baka kung ano pa ang magawa sa kanya. Kaya hindi na niya kailangan mamilit ng tao dito na lang siya sa isang tao na handa siyang tanggapin kahit ano ang nakaraan niya. Naminahal siya nang walang pagdadalawang isip, binaliwala ang nakaraan niya dahil sa pagmamahal nito. Pero kahit ganun pa man, ay hindi titigil si Micaela sa pagdadasal na magkakaayos pa rin sila ng magulang niya. Ang hirap ng napagdaanan niya, pero proud siya sa kanyang sarili dahil nalampasan niya ito ng buong tapang. At totoo nga ang kasabihang walang magulang ang kayang tiisin ang kanilang anak dahil isang araw nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga magulang. Gusto na raw siyang makita ng mga ito pero hindi pa siya handa. Masyado pang sariwa ang sugat na ginawa ng mga ito sa kanya. Sa ngayon ay pokus muna siya sa kanyang triplets at kay Brent na tumanggap ng buo sa kanilang mag-iina. Ang pagpapatawad hindi ipinipilit dahil kusa nga itong ibinibigay sa mga taong karapat-dapat. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Brent at Micaela. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyong lahat. I-comment lamang po kung gusto nyong magpa-shoutout at i-comment din po kung tigasan kayo para malaman namin kung saan kayo nakikinig. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. God bless everyone.